So, eto na nga mga sangkay, ang buong Pilipinas ngayon, no, gulat na gulat sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I am back for another vlog today. At eto nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong matinding kumakalat ngayon sa Pilipinas. No, na ang buong bansa talagang nga namang nagugulat sa nangyayari. Pag-usapan po natin yan mga sanggay, but anyway, before we start, dating gawi, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, naku, parami po tayo ng parami mga sangkay. Tayo po ay 1.5 million subscribers na at paangat po tayo ng paangat at kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Sa mga nanonood ngayon, mga sangkay, na mga solid sangkay, comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright guys, so ito na nga. Pag-usapan po natin itong matinding nangyayari ngayon sa Pilipinas. Aba, mga sangkay, marami po ngayon ang nagugulat, no? Na mga kababayan po natin dahil nga po sa tumitinding nagaganap na bentahan mga sangkay ng hindi po yung ipinagbabawal na baka isipin nyo eh. Ito mga sangkay, dumadaming lokasyon ng bentahan mga sangkay nitong 20 pesos na bigas. So marami po ngayon ang nagugulat at ngayon, titingnan po natin mga sangkay ang mga balita tungkol dyan. Dahil alam nyo, mayroon pong reaksyon ngayon ng ating mga kababayan na gusto ko rin pong ipasilip sa inyong lahat. Nako mga sangkay, kasi magugulat po kayo dahil buong bansa halos ngayon kumakalat na itong 20 pesos per kilong bigas. Sino ba naman ang mag-aakala mga sangkay na mangyayari ito, di ba? First time po ito nangyari. Si ERA pa hindi po nakagawa nito, no? Si Corazon Aquino ay hindi po nakagawa nito. Si Gloria Arroyo hindi po nakagawa nito. Si Ramos, si Noynoy, si Duterte. This is the first time mga sangkay. Kasi, alam nyo, yung bigas po talaga, taon-taon tumataas yan. May momentum po ng pagtaas dyan, mga sangkay. Mayroon man, kumbaga, makakapigil saglit, pero kaunti lamang. Kasi kahit po nung panahon po ni former President Rodrigo Duterte, wala pa pong pandemic, umabot na po sa 70 pesos ang bigas. Ngayon mga sangkay, eto. Maraming reaksyon ng ating mga kababayan na gusto kong ipanood sa inyo. Mga sangkay, eto reaksyon ng mga kababayan natin tungkol po sa 20 pesos per kilong bigas. Eto. Tricycle driver ako. Nung napadaan ako, may mga taong bit ng bilas. Sumaglit akong pumunta dito at bumili ako ng itong bigas. Ay, maganda. Oh, maganda yung 20 pesos na bigas. Kasi nga po sinisiraan po ng iba yan mga sangkay na pangit daw, may bukbok. Guys, huwag kayo maniniwala na may bukbok. Kalokohan po yan. Magandang kalidad. Ang NFA, hindi po yan katulad nung panahon nila Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, ERA, or Duterte mga sangkay na may mga bukbok ang NFA. Ngayon yung NFA natin mga sangkay nagkaroon na po ng kwenta. Dahil itong mga bigas, guys, masasarap po ito. Mas masasarap pa nga po ito mga sangkay kaysa sa mga imported na bigas. Dahil nga po ito ay bagong ani. Ako mga sangkay, isa po akong anak ng magsasaka at alam ko rin po kung paano magtanim at mag-harvest niyan. Mga sangkay, kahit papaano, marunong po tayo niyan. At alam ko yung lasa ng bagong ani na bigas. At kung ano yung lasa, mga sangkay, na nalalasahan ko sa mga bagong aning bigas na kinakain namin noon at magpahanggang ngayon, ito po yung lasa ng NFA. So ito mga sangkay, reaksyon nila. Sa mga mahihirap, nakakatulong yan sa aming mga tulad naming mga mahihirap. O, kita nyo, asa na si VP Sara? Diba, sinasabi, nilalait ni VP Sara yan eh. Ngayon, mga sangkay, mismo mga kababayan po natin, nagsasalita na.
ay salamat sa kanya at nagbigyan kami ng mga murang bigas. Malaking tulong po ba ito, Tay? Opo, 100%. Grabe, no? Ngayon, balikan po natin yan mamaya kasi meron pang interview dyan. Ito mga sangkay, ito. Meron pa po dyan interview tungkol po dyan sa 20 pesos na bigas. Mga kababayan po natin, nagsasalita na. Ito kasi ngayon mga sangkay, kumakalat na parang virus. Para po siyang karamdaman mga sangkay, akala mo pandemic o akala mo epidemya mga sangkay na kumakalat sa isang bansa. Na ngayon, dumadami na po ang nakakatanggap mga sangkay. Ngayon, eto na, panoorin po natin ang balita tungkol dyan. Pinalawak pa ang pagbebenta ng 20 bigas sa Metro Manila at ilang probinsya. Sinabayan din ito ng budel fight ng Department of Agriculture. Nasa frontline balitang yan si Kari Cator. Malapiesta sa kadiwa ng Pangulo site na ito sa loob ng opisina ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Kita nyo na mga sangkay, marami po ang nagpakain neto, budel fight, mga sangkay, kasi nga po alam po nila kung gaano kasarap itong bigas. Itong kanin na mula po sa mga bagong ani ng mga magsasaka. Naku, kung alam nyo lang mga sangkay, kung gaano kasarap yan. Kasi nga po, mga bagong ani, alam ko talaga yung lasa ng bagong ani. Malulupit yan. Masarap po talaga sa panlasa yan. Samut-saring ulam ang inihain ng Department of Agriculture. Diba? O hindi po katulad dati na may mga bukbuk. Ang kanilang kanin, ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilong bigas. Sabay-sabay yang pinatikim sa mga bata at matanda. Kita nyo, lahat mga sangkay. Kasama ang mismong kalihim ng DA. Habang ang iba tila sarap Hindi rin maarte yung ano natin, no? Sekretary ng DA. na sarap sa kanin, iba naman ang opinyon ng lalaking ito. Parang mas masarap sa amin kasi mas mahal yun eh. Sina Rosie at Susan tumikim din muna ng 20 pesos na bigas bago sila bumili ng tig 10 kilo. Kasi kaya sabi ko, baka yung dati pa rin na yung matilaw siya, may amoy. Nagpabudel Ano sabi niya mga sangkay? Kasi sabi ko, baka yung dati pa rin na yung madilaw siya tapos may amoy. O, ngayon mga sangkay, di ba? Na-witness nila. Hindi na po ganun itong bigas na ito. Panahon lamang po ni Pangulong Bongbong Marcos, naranasan natin na ang NFA rice, dekalidad na, magandang klase na, at ang malupit, nagbebenta po ng 20 pesos per kilong bigas. At ngayon mga sangkay, akala mo epidemya na kumakalat sa buong Pilipinas. May amoy. Nagpabudel fight ang DA para matikman mismo ng ating mga kapatid Sana all, nagpapabudel fight. kung ano nga ba ang lasa ng 20 pesos na bigas. Kaya ngayon, tayo naman mismo ang magdadry. Makita nyo may paula pa sila. So ito, itry na natin. You see? Pwede na ang kalidad sa murang presyo. Di ba? Lalo na may mga sinabay na ulam, so mas na-appreciate natin yung lasa. Hindi naman kaya nadala lang ang lasa ng kanin ng masasarap na ulam? Ayan, ito na. Ito, ayaw ko sana magsagay ng ulam pero nakakahiya naman sa ating mga bisita, mga consumer natin. Gusto namin pakita sa tao na okay Si Kuya, kain na kain. ang NFA rice, sila mismo ang makatikim. At hindi na ako magsasabi kung maganda ba o hindi. Ayan. Diba? Sa opisina ng Bureau of Plant Industry kung saan inilunsad na rin ang 20 pesos na bigas, marami rin ang naghintay para makabili. Kaya kahit ganong kasarap yung ulam mo, hindi maganda yung bigas mo, useless yun. Correct. Tama yun. Alam nyo, may punto si tatay. Kahit gaano kasarap ang ulam mo, kung yung bigas, may bukbok, hindi talaga masarap yun. Kaya naman, inayos ni BBM itong NFA ngayon mga sangkay. Wala na pong bukbok, hindi po katulad dati mga sangkay. 'Di ba? Naalala ko, may panahon po ata ni Noynoy o Gloria yun. Medyo bata pa po ako noon eh. Mga sangkay, meron po mga bigas noon, yung pumipila. May mga bukbok. Minsan nga po may uud pa eh. 'Di ba? Ngayon, kita nyo mga sangkay. Ang ganda na ng bigas ng NFA kasi galing po mismo sa mga bagong ani ng mga magsasaka. 32 kadiwa sites at maging mga palengke
ang pagbebentahan ng 20 pesos na bigas. Kita nyo, pati mga palengke, meron na po mga sangkay. Eto nag-uumpisa pa lang tayo guys. Wala pa po tayo sa exciting part. Sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa simula ngayong linggo. Lalo pa raw itong palalawakin hanggang sa maging 55 outlet na sa Hunyo. Prioridad sa pagbebenta ng murang bigas ang mga lugar na mas marami ang mahihirap na pamilya. O, ayan. Pero inamin din ng DA hindi pa sila handa sakaling dumugin ang mga tindahan ng 20 pesos na bigas. May strain talaga sa logistics. We need additional manpower, kaya mag-coordinate kami sa DOLE. Sa ngayon, limitado pa lang ang pwedeng bumili ng hanggang 30 kilo ng 20 pesos na bigas kada buwan. Kabilang dyan ang matatanda, persons with disabilities, solo parents at 4-piece beneficiaries. Gaya ng sinasabi ko mga sangkay, wala pa tayo sa exciting part. Nag-uumpisa pa lang to mga sangkay. At alam nyo ang sabi ng presidente natin? Kasi nung una, lang to. Kumbaga, ang deadline niyan is mga 6 months lang po ata yun. Yun lang po. Kaya nga lang ang sabi ng presidente natin, hindi po pwede. Kailangan hanggang 2028, hanggang sa matapos ang kanyang termino, mayroong 20 pesos per kilong bigas. Ganyang kalupit. At alam nyo guys, kung hindi matalino ang presidente natin, hindi po magagawa ito kasi it takes time na makagawa ng isang sistema para po makapag-produce ng napakaraming bigas. Kasi wala to kung wala pong maraming bigas, di ba? Kung wala pong supply ng maraming bigas, walang tig 20 pesos na bigas. Ganun lang naman po yun eh. O ngayon, ginawa ni PBBM, nagpatayo po ng mga processing center ng bigas. Di ba? So ngayon, marami na po ang naipoproduce. At ngayon mga sangkay, nag-uumpisa pa lang to, marami pang mangyayari. Nagbabalita. O ayan, no? Nakikita nyo yan mga sangkay. Ito yung kadiwa. Ito naman yung mga mga sangkay, yung mga rice na medyo mahal. Pero, tingnan nyo mga sangkay ang pinagkaiba. Noon, nasa 60 pesos po ito. Pero ngayon, mayroon na pong 48 pesos, may 35 pesos. Guys, nabibili po ito sa palengke. Ganyan po ang presidente natin ngayon. Nakagawa po siya ng ganyan dahil po sa magandang sistema ng agrikultura. Kasi hands-on po siya eh. Sabi ko nga, hindi po mangyayari yan kung mayabang lang yung presidente natin. Talagang may utak mga sangkay matalino kagaya ng kanyang ama. Isipin nyo, kung ayaw nyo yan, itong 35 pesos, 48 pesos, dati tig 65 mahigit per kilo po ito. Pero ngayon mga sangkay, napababa ni PBBM. Sa mga merkado po yan buong bansa. Bakit? Dahil po sa rice processing system o centers na nagkalat sa Pilipinas. O ngayon, ito yung mga pasasalamat ng mga kababayan po natin. Siyempre masaya kami dahil mababa yung bilihan para makatipid na. Magbili ng bigas para makatipid ng konting pang araw-araw na bigas. Kay Presidente, wala akong masabi. Oo, diba? Kita nyo na mga sangkay? Kasi wala nga po presidenteng nakagawa niyan. Si Bibi, alam nyo guys, tigilan na po natin yung pagiging panatiko. Kung mayroong nagagawa ang presidente, then suportahan natin. Kasi ang problema sa Pilipinas, sobra tayong gapo sa pagiging panatiko ng pangalan ng mga politicians. Akala po natin, sila yung magre-resolba sa mga pang-araw-araw na buhay natin o pang-araw-araw na problema. Guys, ito po yung pang-araw-araw natin problema. Yung pagkain, yung bigas na napakamahal. Ngayon, mura na po yung bigas. 30 plus, 40 plus. At kung ayaw nyo naman nun, gusto nyo na mas mura pa, may tig 20 pesos. Diba mga sangkay? Pero sabi ko nga, kahit hindi na umabot ng 20 pesos okay na ako sa tig 30 plus, tig 40 plus. Kasi, guys, sino mag-aakala na mapapababa ni BBM ng ganun? Dati po, tig 60 pesos to 70 pesos per kilo po yan. Di ba, mga sangkay? Dahil, yan ang binuto ko Salamat ako kay Presidente dahil natupad niya yung sinabi niyang 20 pesos yung bigas. Siguro, yung mga tao rin, masaya rin. Yung makakabili ng murang bigas. Yun lang, masasabi ko. Salamat sa Presidente. You see? Guys, ngayon, kumakalat po ito ngayon sa buong bansa at alam nyo, may mga kumukontra man. Ang mahalaga pa rin dyan, natutulungan yung sambayan ng Pilipino.
Yun po yung pinakamahalaga doon. Importante na tutulungan po talaga yung bansa po natin. Dahil nga po, ito yung kailangan natin, gumaan yung buhay ng mga Pilipino. Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.